Late last year, I was asked to officiate a renewal of marriage vows. And yung magre-renew ng kanilang marriage vows ay yung nanay at tatay ng aking classmates nung kolehiyo. Of course, towards the end, after the post-communion prayer, I had the blessing of the miraculous medals, and then I invested their family, all the members of their family. August this year, tumawag sa akin yung nanay ng aking classmate. Sabi niya, "Father, natatandaan niyo po ba yung binigay niyo sa aking medalya, the miraculous medal?" Sabi ko, "Opo, tita." No? Sabi niya, "Ako ay naimbitahan na magsalita sa handmaid. She's very much active with the handmaids of the Lord." And then she said, "Pero nung nagsimula na yung aming praise and worship, no? It was around 200 persons attending that conference. Nung nagsimula na yung aming praise and worship, may isang babae doon sa likuran na sabi niya, nung nagsimula yung praise and worship, meron siyang naririnig na tunog ng isang mabangis na hayop all throughout the praise and worship. At maya-maya, hindi niya nakinaya, tumumba na siya doon sa likuran at nagsimula ng magwala. Tumakbo sa akin sa harapan yung isa sa mga organizer. Ang sabi sa akin, "Sister, pwede niyo po ba kaming tulungan?" So pumunta ako doon sa likuran, sabi niya. At doon na nga nakita ko, hawak-hawak nila yung babae na nagwawala. We started to say the memorized prayers that we have. The Lord's Prayer, Hail Mary, the Glory Be. At maya-maya, nagsimula na rin kami magbasa ng mga scripture passages. Pero Father, nung magti-30 minutes na, hindi pa rin siya kumakalma, nakaramdam na kami ng pagod. And it was then that in the silence of my heart, I prayed. I said, "Lord God, the Holy Spirit, please teach me what we should do." And she said, and Father, very clearly, in my heart, in my prayer, I heard the Lord tell me, "Recite the prayer of the miraculous medal 10 times. O Mary, conceived without sin, pray for us to have recourse to thee." Kaya't sabi niya, ang ginawa ko, Father, hinubad ko po yung medalya na binigay niyo sa akin, tinali ko sa aking kamay, at ididampi ko doon sa noo ng babae. At sabi ng mga nakapalibot doon sa babae, para daw may maliwanag na ilaw doon sa aking palad habang nakadampi doon sa noo ng babaeng nagwawala. At 10 times, paulit-ulit, inulit namin, "O Mary, conceived without sin, pray for us to have recourse to thee. O Mary, conceived without sin, pray for us to have recourse to thee." Dito siya nagsimulang kumalma at bumalik sa kanyang sarili. She said, "Father, I called you to let you know of the power, the efficacy of the miraculous medal against the devil. O Mary, conceived without sin, pray for us to have recourse to thee." This prayer speaks of Mary's immaculate conception, a belief that was very close to the hearts of Saint Vincent de Paul and Saint Louise de Marillac. Kadalasan po kasi tuwing magpipista ang Milagrosa, ang napag-uusapan lamang ay yung kwento ng 3 beses na pagpapakita ng mahal na birhen kay Santa Catalina Labore. Pero upang mas maunawaan at makita natin ang kabuuan ng storya at plano ng probidensya ng Diyos, I'd like to share with you the bigger picture, where it all started with the founders of our congregation, Saint Vincent de Paul and Saint Louise de Marillac. During the lifetime of our founders, Saint Vincent and Saint Louise, bagamat mayroon ng mga paniniwala, tradisyon at pagdiriwang patungkol sa kalinis-nisang paglilihi kay Maria, wala pang opisyal na deklarasyon mula sa simbahan, sa Santo Papa, ang Immaculate Conception. Ganun pa man, kabilang sina San Vicente at Santa Luisa, sa mga masidhiang paniniwala na si Maria ay pinaglihing walang sala, walang bahid ng salang orihinal. Para kay San Vicente, ang Immaculada Concepcion, ang kalinis-nisang paglilihi kay Maria,
ay isang nagniningning na halimbawa ng isang tao na inalay at binuksan ng buong buo ang sarili sa Diyos upang maisagawa ng Diyos ang kanyang dakilang plano at mapuspos ang lahat ng pagpapala at biyaya ng Diyos. Ito ang ilan sa mga sinabi ni San Vicente de Paul patungkol sa Immaculate Conception. God foresaw therefore that since his Son had to take on human flesh through a woman, it was fitting that he take it through a woman worthy of receiving him, a woman of outstanding grace, free of sin, filled with piety, and removed from all evil attachments. He brought before his eyes then all the women who were already living at that time, and those who were to come, and found none worthy of this great work, except the most pure and immaculate Virgin Mary. Ganun din naman para kay Santa Luisa de Marilac, walang kaduda-duda na si Maria ay ipinaglihing walang sala. In fact, she even made a prayer in honor of the Immaculate Conception, which the sisters pray every mystery of the Rosary up to this very day. The prayer is, Most Holy Virgin, I believe and confess your holy and immaculate conception, pure and without stain. O most pure Virgin, through your virginal purity, your immaculate conception, your glorious prerogative of the Mother of God, obtain from me from your divine Son humility, charity, great purity of heart, mind, and body, holy perseverance in my dear vocation, the gift of prayer, a good life, and a happy death. Kaya't marahil, ito rin ang dahilan dahil sa masidhing paggalang, pagmamahal, at paniniwala ni na San Vicente at Santa Luisa sa mahal na birhen at sa kanyang kalinis-lisang paglilihi. Kaya't years later, in the very same congregation that they established together, the Daughters of Charity, dito rin siya magpapakita sa isang madring nagngangalang Catherine Labore para ipakilala ang medalya ng Immaculada Concepcion, the Medal of the Immaculate Conception, which we know today as the Miraculous Medal. Ano naman po ang hamon at paanyaya sa atin ng kalinis-lisang paglilihi kay Maria, the Immaculate Conception? Ito po ay nagpapakita sa atin na tulad ni Maria na tao, katulad rin natin, tayo ay binigyan ng Diyos ng talino at angking kabutihan upang laging piliin ang tama at magpapabuti at magpapabanal sa atin at sa ating kapwa. Kung minsan kasi, naging excuse na lang natin. Pader, tao lang ako, marupok, natutukso, at mahina. Again, ipinapaalala sa atin ng katauhan ng mahal na Birheng Maria na kung ating buong puso at bukas loob nating ibibigay ang ating mga sarili sa Diyos at laging susundin ang kalooban niya, kaya rin natin magtagumpay laban sa kasalanan at kasamaan. At yan ang milagrong hatid ng Medalya Milagrosa ng Mahal na Birhen. Binibigyan tayo ng lakas ng loob at tibay ng loob na magsikap magpakabanal. Ipinapaalala sa atin na tayo ay minamahal at pinagpala ng Diyos. Kapag ikaw ay nahihirapan, natatakot, nalulumbay, hawakan mong mahigpit, yang medalyang suot-suot mo sa iyong leeg, malapit sa puso mo. Kapag ating hinawakan ito, ipinapaalala nito sa atin na nariyan ang mahal na inang si Maria. Nariyan ang Diyos. Abot kamay lang. Kapag ating muling nadiskubre ang katotohanan na ito, tayo ay nagkakaroon ng lakas na loob na patuloy na piliin kung ano ang tama, mabuti at magpapabanal sa atin at sa ating kapwa. Tayo ay nagsisilbing milagro rin sa buhay ng iba at ng iba. Mga kapatid, nawa ang Medalya Milagrosa
ng Immaculada Concepcion ay laging magpaalala sa atin na tayo ay minamahal at pinagpapala ng Diyos. Isang biyaya na bunga ng panalangin at pananampalataya ni na San Vicente de Paul at Santa Luisa de Marilac. Kaya tuwing atin tong binabanggit, O Mariang pinaglihing walang sala, ipanalangin mo kaming dumudulog sa iyo. Ating sinasambit ang buod ng paniniwala ni na San Vicente at Santa Luisa at kasama rin natin sila na nagdarasal para sa atin. Nawa, tulad nila, buong puso natin at buong pananampalataya nating bigkasin. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to you.